So yan mga kapudi, update tayo dun sa ginawa pong punlaan ni dito na mga mushroom. At ayan na, after 15 days, pakita ko na, ang lalaki na oh. Ayan, 15 days po talaga hahantayin. Ganda oh. Ayan, 15 days. Ayan, meron ng mga nagsisimulang sumibol. Dire-diretso na po yan. Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan o. Ayun oh. Tapos yung iba, bakit ganyan? Tumubo. may reject din. Hindi, baka dyan lang sa mismong saging lang yun. Hindi sa punla. Ayan po oh. Mga kapudi, ayan. Ito ang laki po oh. Ayan. Yun. Erwin, ang dami na rin. Ayan oh. Ayan oh. Mga nagsusulputan na po oh. Ayun, yung area marami. Kumpul-kumpul. Yan ang tutubo na marami. Ayan. Yung amag na yan. So ayan po yung punla. Ayan, yung parang pinaka-amag na po na yan. Yan po yung tutubuan ng maraming mushroom. Umpisa Ayan, pa ayun, na. meron na. Nag-uumpisa na. Ayun oh. Ayan oh. Ay, oo nga, yan o. Yan o pala. Kumpul-kumpul. Dami o. Yan o. Yan na. Kumpul-kumpul na. Bukas po yan yung malalaki. Nakabuka na po yan mga kapudi. Ito. Ayan. Yan. So yun po mga kapudi ang update sa kabuting saging after 15 days. So yan. Dire-diretso na po yan. Araw-araw po yan. Makakakuha na po ng ano yan. Nakausbong na mushroom. Laki. Yan. Sumubang ko din bukas. So yan mga kapudi, titingnan po natin yung mushroom kung ano po itsura. Ayun, bukan na. Kahapon po di po ba binigyan ko kayo ng idea kung ano ang itsura after 15 days. So ito na po yung kahapon na nakita nyo, yung binidyo ko. Pipitasin na po natin. Ha? Hindi ko lang tinubuan. Ayan, merong isang bumukaw, kaya lang hindi siguro to mushroom mo, iba itsura oh. Alam? Ay ba yan? Ito po, ayan, pitasin na natin oh. Ayun, lalaki. Pagpado mo pa. Wala yung ugat. Ayun, Ayan, pitasin na lang na. dami oh. Gandang mamitas. Sa umaga po magandang mamitas. Sa bagay kahit anong oras ano. Punot na dyan. Pag parang pagka maulan tsaka maraming umuusbong. Hindi, pag sumikat ang araw niya, malamig ayaw niya. Ah, ganun pala, baliktad. Isang kumpul oh. Ayan. Pasa pa ba, yung dalawa na yan. Nasa pa pa ano. So mga kaputi, pagkagaling natin dun sa pag-update ko sa inyo dun sa pinunlang kabuting saging ng tita ko. Yan, update ko na kayo. Kita nyo yung video ko kahapon, tas yung ngayong umaga. Diretso tayo dito sa ginagawang kulungan ng 45 days. So ayan na. On the way na po yung magdi-deliver ng 45 days from Nueva Ecija or Cabanatuan City. Cabanatuan po ata. Ayun, Cabanatuan. Free delivery naman po siya. Siguro po ay may kasabay. Alam ko po may kasabay San Miguel. So, yun, nagdi-deliver siya, libre. Pero, kailangan po syempre sabay-sabay para hindi lugi sa biyahe. So, ayan. Ito na yung update sa ating kulungan. At kung dumating man po yung mga chicken na 45 days na kite ay doon muna po namin ilalagay pansamantala sa kulungan ng rabbit. So may nilagay na po si Mr. Abombilya doon. Doon po muna sa amin para kahit hindi pa po tapos ng kulungan. At mag-i-spray pa po kami sa kubo ng isang spray pa para hindi makalanghap yung mga kite. Isang spray pa po. Supposed to be po dapat ng isang araw. So mamaya hapon kami bibili at bukas ng umaga namin i-sprayan. Ayan, humihiga doon. So itulak ko lang at tatapakan ko. Ayan, para hindi lang po sila makalanghap yung ating mga mga sisiw ng chemical.
At after ng ilang araw at matapos na rin yung ating kulungan ay yun na po yung time na pwede natin ilipat yung mga kiti. So ayan na, nilalagyan na po ni Mr. ngayon to ng pansamantalang harang para po sa mga bibi, para hindi anuhin ng mga bibi yung mga ibang tanim at hindi makarating dito sa loob. Yan, dahil po papausbong na po yung mga dahon ng ating sili. Ayan. At ito po si Doktora. Maganda ba? O ano yan, ampalaya. Ganda ng dahon ng ampalaya, no? Sana dire-diretsong healthy. So ayan, update sa ampalaya mga kapudi. Ayan. At ayan, hindi po yung kalat mga kapudi. Actually, yan po ay ano ba tawag dyan? DIY na harang muna pansamantala nung medyo maliit pa itong mga ampalaya. So ngayon malago na. At kita nyo may peche natin, medyo malaki-laki na. Ayan. At meron kaming dala ni Doktorang halaman. Tatanim po namin dito sa gilid. So hawanin ko ngayon to para meron tayong halaman dito sa may gilid ng bahay kubo. Ayan, aray ko. So ito hawanin po muna namin. Kasi kaya po nandyan yung upuan na yan ay dyan po nahihiga yung aso. Abot po niya yan, yung upuan na yan. So ayan, ito yung dala namin ni Doktorang halaman. So ito ay, anong hawa tawag dito? Ito, namumukadkad po yung bulaklak niya pagka naaarawan. Kasi ito, ayan o. Maganda, may green, may pink. Oo, magkaiba yan. So doon natin ilagay kasi, doon mo na ilagay kasi baka yun ng aso. So marami pa po tayong mga gagawin. Ito na po yung ating pechay, papalaki na. Yan. Ayan yung Oo. Yan po yung pecha yung lalaki na oh. So ang bala ko po dito sa mga natira ay dito ko na lang po iaayos. Tsaka yung mustasa, ayan po. Yan. Yan. Akala nyo po medyo makalat pero actually yan ay mga harang. Yan. Kasi po pagka umulan ng malakas, syempre po yung mga malalaking patak, mabigat po yun. Pagka medyo maliit pa yung ating mga punla ay masisira. So ayan po yung aking inilipat na mustasa. At ito na po yung aking punla. Dala ko na. Dalawang supot lang muna yung dinala ko. Ito po yung punla. Dalawa muna yung ibubudbud natin ngayon sa ginikan. So buksan ko na. So, ganito po yung itsura niya mga kapudi. Ayan. At ang nasa loob niyan ay yung mga sanga din ng mushroom. Yung po yung pinakapunla niya. So kailangan ibudbud natin yan sa ginikan. So mag-aayos muna ako ng ginikan mga kapudi dun sa gilid ng, so dito ko balak. So magpapatong muna ako ng mga dahon ng saging, tapos ilalagay ko yung mga dayami. So ito na po yung nakuha kong dahon ng saging. Ilalatag lang natin dito para pinakasapin na. So dito tayo mag-start para lang may sapin yung ilalim niya. So napansin nyo, kakaiba yung method na ginawa ko compared sa ginawa ng tita ko, kasi may gagamitin tayong ano nga po, yung ginikan. So ginikan naman ang gagamitin natin, pero ito pagsapin lang yan na para hindi sasayad sa lupa. So ayan mga kapudi, napansin nyo, inaayos ko na yung dayami. Iyan, babanlawan pa natin. So hindi ko na binabad gaya nung ginawa nung nakaraan ng tita ko, kasi ilang araw na po nag-uulan, tapos kagabi nag-uulan naman ng magdamag. So mga 3 days na po o 4 days na siyang nauulan, pati yung dahon ng saging. So gagawin ko na lang ay tatapatan ko siya ng tubig sa galing sa gripo at patitipiin ko siya o patutuyuin ng 30 minutes. Tapos tsaka natin ibubudbud yung punla at tatakpan natin ng plastic. So
So yun mga kabuti, napansin nyo, binabasa ko na naman. Kasi magdamag umulan, hanggang kanina medyo nagre-rain shower. Pero ngayon, tututukan ko lang muna siya ng galing sa gripo. Para, kumbaga, mabanlawan siya. At mapalatili yung pagiging basa niya. So, alam niyo naman yung ating mushroom ay parang sa amag yan eh. Sa amag nagmumula. Pagka nagkaroon ng yung nakulob yung basa. Bubudbud ko dyan at saka ngayon tatakpan ng plastic. Habang si Mr. ay gumagawa ng kulungan ng manok ay dumating na po yung nag-deliver ng kite. So si Martianis na lang po yung tinawagan ko na siya yung mag-receive at magbayad dahil po medyo maputik po sa daan, mahirap bumalik at the same time nasikaso ko po to. So si Mr. po yung kumuha ng kite. Na-receive naman po ni Mark Dennis. At update ko kayo mamaya sa video, sama ko na lang po dito. Tayo ay naghahantay ng 30 minutes, ay kailangan ko tulusan to dito. Para po yan yung magiging sampayan ng ating plastic na ipang-cover. So kuha ko ng pampukpok doon po sa magkabilang dulo yan. So ayun, dulo sa dulo. Yan. So ayan, pukpukin ko po ng kawayan para bumaon at medyo matibay. So yan, okay na sa kabila naman. Okay. Ganun din po sa kabilang dulo. Ayan, magkabilang dulo. Yan. Make sure lang na medyo matindi yung pagkakabaon para secure. Ngayon, marami tayo dito supot. Galing to kay dito ne, yung pong nagpunla din ng mushroom. Sabi niya marami siyang plastic. So ito, guguntingin natin, pero ititira natin yung, ay, ba't ganito shape? Ayun, yung pinakadulo. Para bang ano ba tawag dun sa pananggalas at sa kapote. Yan, so gugupitin natin dito, mga kapudi. Ito mo. So yan, gugupitin natin dito, padiretso. Yan. Diretso lang. At ititira natin yung kabilang dulo. Make sure lang po na malinis yung plastic. So may nabibili naman po nito sa, syempre po sa bilihan ng mga plastic. Ayan. Sa palengke. Pwede po ibumili. Or yung mga plastic ng mineral water o purified water na nakabalde. Pwede nyo itabi yun. Kahit may butas. Kaya lang, make sure na walang butas. So, ito, nakita nyo, ayan. Ayan. So, itutuklob natin to doon sa may kahoy. Tapos, ganoon din to. Ito na, ganyan, no? Nakita nyo, pinakadulo, yung may triangle. Ayan. So, ayan. Hawiin lang natin. Ngayon, ito naman mga kapudi, di po ba, yung sa dulo ay ito lang side. Ngayon, yung dalawang side. Itong side na to at ito. Ito. So, wala siyang triangle. Wala siyang triangle na sulok. So, magiging ano siya, parang rectangle o square na yung plastic. Yun yung mga pang-cover natin sa ibabaw. So, okay lang kahit di mapantay. Hindi kailangan perfecto ang pantay natin dyan, ang gupit natin dyan. Basta importante ay walang butas na masusutan ng hangin at kung umulan, wala rin ulan. Okay. So, yan, nakita nyo, may triangle, diba? So, gugupitin ko din po dito. Medyo nag-uulan. So, akala ko ay parang mas mausubong ang maso pag nag-uulan. Sabi naman nung tita ko na nagpunla ay mas raw po pagka umaaraw. Siguro po dahil intense yung nagiging loob ng kulob ng mushroom pagka nagpunla, yung init lalong nakukulob, yung pong basa ng dayami ay nag-evaporate papunta sa supot, tapos parang babalik lang din po siya. So ito pa isang plastic. So kailangan natin siguro mga 4.
So, yung pinakadulo nito, yun ang isusuktok natin dyan. So, ito magiging cover dito. Yan. Pero ito, i-overlap natin dito yung mga kasunod na supot. Ganun din po yung gagawin sa kabila. Ngayon, pagkatapos nating biyakin ng gunting yung ating mga supot, ay paliguan natin magkabila. Siyempre, malinis na tubig. Kailangan po basadin ko bago natin itakip. So, ayan. Isa muna nating basain. Kung may batsa kayo, pwede nyo isahod sa gripo habang para yung tubig stay lang doon. So, since wala pa kaming batsyang malinis dito dahil ginamit ko sa pagpupunla ay ayan. Kailangan baliktaran yan, basa. Yan po ipantatakip natin. Para habang nag-aantay tayong madrain yung ating ginikan ay ayan, may nagagawa pa tayo. So, nandun na yung kiti. Mga kapudi, mamaya pag uwi, pakita ko sa inyo. Update ko kayo. Mga punla natin, napansin nyo yung mga sanga-sanga lang ng mushroom yan. So, next time, pag naging successful tayo dyan, ay mag-experiment ako nung yung po talagang walang punla. Gagamit tayo ng apog dun. Pero kailangan pa rin natin ng ganyan, yung punlaan na basa. Total naman uso ang anihan ngayon. Pakinabangan natin yung mga dayami. So ayan, sa mga gilid lang po natin ilalagay at tatakpan po ng dayami. So ayan, isa na. Takpan natin ng bagyang ganyan. Ayan. Tapos yung ibang supot pa. So, inuusok ko para hindi malaglag yung ipa. Ay, pala yan, hindi ipa. Actually, yan yung kusot. Pinagkayasan ng kahoy. So, lahat sa gilid lang. Saka natin tatambakan ng dayami. So, puro ganun lang po mga kapudi. Sabi po ni Desiree, ni Doktora, hindi na raw po Rowena Foods logo, kundi Rowena Farming na raw. Dire-diretso lang po, paikot. At maglalagay din ako sa gitna. Kaya kasi ang dayami naman ay nakaangat. Ayan, medyo damihan natin ang lagay para kumpul-kumpul. Siyempre, ang pagtubo ng mushroom, kung magiging successful tayo, ay depende sa punla. Di po ba? Pag maraming punla, mas marami ang tutubo. Ayan mga kapudi, nilalatag ko na yung ating plastic cover. At mas maganda po yung nakasobra dito. Tapos, tayo na ganyan dito lang sa kalahati. Kasi para hindi pa rin. Ipit natin dito. Lalagyan natin yan ng ipit. Ayan. Tapos yung iba. Na. Hopefully, habang nagtatanim, samahan natin ang dasal para maging successful. Yeah. At ito. Yan. Ang importante dyan ay habang nakapasok na hangin. So yung ngayon, naset ko na. Dadagan na natin yung mga gilid ng kahit yung kawayan or kahit mga bato. Ito. So yun mga kaputi, kahit yung mga kahoy na hindi pa ginagamit, ang ipang ipit natin. Tapos mga bato dito sa gilid. Yan, para secure. Para habang gumagawa si Mr. ng kulungan, nagagawa ako yung pong ating mushroom ay maitupunla na. So yan, parang banlaw po yung ginagawa natin ngayon.
So ngayon po ayan, pinapapala po ito ni nanay at natatambak po doon po sa ilalim po ng mangga na nakataob po doon. So habang hinaantay natin yung ating dayami na matuyo within 30 minutes o medyo ano ba tawag doon, madrain ng konti, ay ayan, makisyoso tayo kung ano ginagawa niya. So ayun, dito yan, dyan niya po tinatambak yung mga nahukay po na lupa na yon sa may harap po ng tindahan ko, sa may gilid, yung pong ginawang kanal doon. So pagka yung harap na po ng tindahan ko yung binagbag, hopefully may mahuhukay pa rin po doon mga lupa. So pwede pa rin po natin dito itambak, kasi dito po ayan, nakita nyo, tinaasan na po yun. Pag malakas ang ulan ay naiipon yung tubig doon, kasi yung tubig dito sa kabilang bakuran dito umaagos. Parang may butas po yata doon ayun, nakikita ko. So actually pwede naman namin tapalan ng semento, kasi parang bahala sila kung saan sila magpaparaan ng tubig nila, hindi na dito. Kasi perwisyo nga po. Nung dati pwede, okay lang po, kasi bakante lang po ito, hindi ginagamit. Ngayon po ginagamit na. So pagka malakas ang ulan at dire-diretso, napupuno yun. Kung di po hinarangan to nung kailan lang, umaagos po dito, nalunod po yung ibang sili namin. So nasagip naman ni Mr. yon, yung mga nalunod, pinala po niya, nilipat niya doon sa likod ng kubo. At ngayon ay patuloy na namumunga. So ayan po, ayan, dito niya, para siguro po mapantay na rin to, medyo tumaas doon sa gawin na yun. Ayan, may mushroom din doon, no. Yun, tingnan natin yung mushroom, mga kapudi. Ayan, may mushroom din po na tumubo dito. Ayan, at hindi ko lang alam kung ito'y kinakain, kasi pabilog. Meron pa upo uling tumubo na oyster mushroom dun sa nakuhanan ko. So hantayin ko na lang lumaki. So ayan, mambon. Ayan. So, ito po yung pagkain nila. Immuno Booster Probiotic Organic
Selenium. So, Bimig Integra. So, ayan. So, ayan mga kapudi, update ko kayo sa dumating na 45 days. Ayan, yung Cubs. Cubs tea pala yung 45 days. So, ayan, ang mga healthy naman po sila. Ayan. At, ayan, nakakalusot kaya sa, oo, galing ayun, nakakaraan din po pala sila doon. Pero taka ko ba't kumunti sa right side at napakarami dito sa gitna dahil mainit Yan. So ayan, pansamantala siguro 2-3 days ay diyan pa sila, tapos ililipat na po siya pagka po nagawa na yung kulungan. So yan, dumating na po yan. Ang nakareceive po ay si Mark Dennis. At yung ating layer ay 6 na piraso lang. So kanina po kasi may video ko, nagkaroon po ng error. Hindi ko po alam kung bakit. Ilang video ko po yung error loading. So ayan, nag-video lang po ulit ako ng panibago. Kanina may kasama po siyang video nung 6 na pirasong layer. So 20 pieces po yung in-order ko. Nagkataon po na sabi po nung in-orderan ko ay ipinalit daw po ng anak niya ng kalapati. So, kaya ang nadala lang dito ay 6 na piraso. So, hindi rin po niya na basa yata mabuti na 20 pieces po yung in-order ko sa kanya. Akala po niya ay 10 lang. So, or baka talagang 10 na lang yung nandun dahil ko mga po nung umpisa ay 10 lang. So, sabi ko sa kanya 20 pieces sana. Sabi po niya ay kala daw po niya 10 lang. Tapos ayun, nag-backread po ako, ni-screenshot ko po sa kanya, pinakita ko po na 20 yung order ko. So, okay lang naman. At yan ay 104. Dagdag na po yung 4. So, instead na tumawad tayo, ay dinagdagan na lang niya ng 4 na piraso. Tulog ba to o matangay? Tulog. Ayan mga kapuding, hindi na sila sa pagkain. Bukas po, i-update po kayo dun sa, sa layer. Tara natin to. So, ito po yung kulungan ng ating rabbit. So, shoutout po kay Sir Michael Giambao. At saka po, sino po ba yung nagpapa-shoutout na isa?